Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 301 hanggang Kabanata 310. Kabanata 301. Ang multo na paro-paro na boomerang ay gumawa ng kurba sa hangin at lumipad patungo sa target. Hindi mapigilan ni Yang Zuko na ngumiti. Kaya rin niyang palipadan ang boomerang sa ganoong kurba. Gayunpaman, imposible na matamaan ang gitna ng target sa likod gamit ang isang kurba na tulad nito. Ang dalawang target ay napakalapit sa isa't isa kaya ang isang kurba ay hindi kailanman sapat na matarik para sa boomerang na matamaan ang gitna. Sa isang segundo, ang boomerang ay nasa tabi na ng unang target at pagkatapos ay gumawa ito ng biglaang pagliko upang umikot sa unang target at matamaan ang pangalawa. Lahat ay nagulat. Walang remote control, hindi pa nila nakikita ang isang boomerang na sumusunod sa isang kakaibang trajectory. Nagulat din si Yang Zukon. Gayunpaman, dahil ang target sa harap ay nakaharang sa paningin ng mga tao, walang nakakaalam kung saan tumama ang boomerang sa pangalawang target. Walang sinabi, mabilis na tumakbo si Yang Zukon patungo sa mga target at itinulak ang target sa harap na naglalantad sa target sa likod. Lahat ay nanlaki ang mga mata. Ang Z-Steel Ghost Butterfly Boomerang ay nasa eksaktong gitna ng pangalawang target, hindi man lang bahagyang nakasandal. Mas nagulat si Yang at ibinaba ang Z-Steel Ghost Butterfly Boomerang, inilagay ito sa kanyang mga kamay at pinagmasdan ito ng mabuti. Ito ay isang maze lang ngunit simpleng disenyo, walang anumang espesyal na bahagi. Malinaw, ginawa ni Hansen ang kurba ng lubusan na umaasa sa hugis ng boomerang at sa kanyang sariling mga kasanayan. Lumapit siyang kay Hansen na may hawak na butterfly boomerang at sinabi, kumbinsido ako na mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa boomerang gamit ang butterfly boomerang na ito. Makikinig ako sa anumang sasabihin mo. Ngumiti si Hansen at sinabi, mukhang hindi ka pa rin lubos na kumbinsido at iniisip mong mayroon akong kalamangan sa butterfly boomerang na ito. Okay lang. Maaari kong ibigay ito sa iyo, at kailanman maabot mo ang aking antas, dadalhin kita sa Dark Swamp. Nagningning ang mga mata ni Yang Zukon, seryoso ka ba? Para ba akong sinungaling? Ngumiti si Hansen at sinabi. Maging panatag, magagawa ko ang ginawa mo sa loob ng isang buwan, may kumpiyansa na sabi ni Yang Zukon. Taos puso kong nais na magtagumpay ka. Tinitingnan si Yang Zukon, naisip ni Hansen, iniisip ng bata na ang hugis ng boomerang ang lahat ng kailangan. Sa katunayan, bahagi lamang iyon ng dahilan. Totoo, ang Ghost Butterfly Boomerang ay napakahalaga, ngunit ang susi ay nakasalalay pa rin sa kombinasyon ng yin at yang na puwersa, na natutunan ko mula sa umiikot na sibat at yin-yang blast. Dahil hindi mo pa natutunan ang mga iyon, imposible para sa iyo na maabot ang aking antas. Gayunpaman, ayaw ni Hansen na sirain ang kumpiyansa ni Yang Zukon. Maganda ang bagay na masipag ang binata na makakapagligtas din sa espesyal na pangkat na maraming pagsisikap upang linangin siya. Nang mas matagal na tumira si Yang Zukon sa God's Sanctuary, bibigyan siya ng advanced na karne. At kapag mas mataas na ang bilang ng kanyang Geno Point, mas mababa ang panganib para sa kanya na pumunta sa Dark Swamp. Kapitan, hindi ko akalain na mayroon ka ring mahusay na kasanayan sa boomerang. Lumapit si Yang Manly kay Hansen at binigyan siya ng isang bihirang papuri. Tiningnan siya ni Hansen, nagkunwari na nagulat. Narinig ko ba ng tama? Binibigyan mo ba ako ng papuri? Namula ng bahagya si Yang Manly at mabilis na sinabi, nagulat na ako sa pamamahala at malapit na akong pumunta sa Second God Sanctuary. Magkakaroon ka ng bagong deputy sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyong pagsusumikap sa nakalipas na 2 taon, sabi ni Hansen ng may kabaitan. Si Yang Manly ang nag-asikaso ng karamihan sa mga negosyo ng espesyal na pangkat, lalo na noong nawala siya, kung saan nagpapasalamat si Hansen sa kanya. Ang First God Sanctuary ay hindi karapat-dapat sa masyadong maraming oras mo. Hindi ka nabibilang dito, sabi ni Yang Manly at umalis. Alam ni Hansen na nangangahulugan ito na kinilala siya ni Yang Manly bilang isang pinuno. Bumantong hininga si Hansen at naisip sa kanyang sarili, totoo, hindi ako nabibilang dito. Gayunpaman, mayroon akong dapat makuha sa lugar na ito. Bago ko makuha ito, hindi ako aalis. Nakikita ang kanyang mga dating kaaway, kaibigan, kalaban, at kasintahan na naging mga evolver isa-isa, hindi naramdaman ni Hansen na mas mabagal siya kaysa sa iba. Ang dahilan kung bakit siya yumuko ay para tumalon ng mas mataas. Hanggat umunlad siya gamit ang kanyang mga super Geno Point na na-max out, tiyak na gagawa si Hansen ng mas mahusay kaysa sa lahat sa Second God Sanctuary.
Ang pagkakaiba sa kanilang mga layunin ang nagpasya kung gaano kalayo ang kanilang mararating. Hindi makita ng iba kung saan pupunta si Hansen. Simula nang bumalik si Hansen, nagsusumikap siyang magsanay ng heresy mantra at panorama. Maliban kung may pagkakataon na manghuli ng mga nilalang na may banal na dugo, hindi sasayangin ni Hansen ang anumang oras. Kahit na ganoon, sa pamamagitan lamang ng pagsali sa ibang mga kampanya sa pangangaso, nakakuha si Hansen ng isa pang 7 banal na Geno Point, na nagdala ng kanyang bilang ng banal na Geno Point sa 73 na hindi kalayuan sa 100. Hindi iyon ang pangwakas na layunin ni Hansen. Mayroon pa rin siyang 19 na Super Geno Point hanggang ngayon. Kalahating taon na mula nang simula ni Hansen na pakainin ang ulap na hayop na naging isang banal na nilalang na may dugo 3 buwan na ang nakakaraan. Patuloy pa rin itong umuunlad at lumalaki. Tinatayang ni Hansen na kailangan niya ng isa pang kalahating taon para maging isang super nilalang na nangangahulugang aabutin ng 1 taon para sa itim na kristal na gawing super ang nilalang. Masyadong mahaba ang 1 taon para kay Hansen. Ayaw niyang maghintay ng higit sa 1 dekada para umunlad, kaya nais ni Hansen na manghuli ng mga super nilalang. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ni Hansen na kumpletuhin ang 3 yugto ng heresy mantra at kailangan niya ng oras upang matapos ang pagsasanay ng panorama. Aabutin pa rin siya ng ilang oras upang maghanda para harapin ang mga super nilalang. Nang akmang babalik na si Hansen sa Blackhawk at magsasanay ng panorama sa Gladiator, bigla siyang nakarinig ng nakakagulat na balita. May nakadiscover ng isang kamakailang na ilantad na pugad sa mga bundok na malapit. Kabanata 302. Tuwang-tuwa si Hansen nang marinig ang balita. Kung saan may pugad, may itlog. Marahil ay may pagkakataon pa nga siyang makakuha ng kaluluwa ng isang super hayop na mahalaga sa kanya sa yugtong ito. Matapos malaman ang nangyari, naging mas masaya si Hansen. Ang Son of Heaven Gang ang unang nakadiscover ng pugad na ito. Gayunpaman, matapos umunlad si Son of Heaven at ang kanyang mga tauhan at pumasok sa Second God Sanctuary, hindi na sila katulad ng dati. Naging pangalawang klase na ang kanilang gang sa puntong ito. Sa kasalukuyan, ang 3 pinakamalakas na puwersa ay ang Steel Armor Gang, ang Fist Gang, at ang Disciples. Ang Steel Armor Gang ay sinusuportahan ng espesyal na pangkat at nag-recruit ng maraming estudyante mula sa military school na random na inata sa Steel Armor Shelter. Sa makatuwid, nanatili ang Steel Armor Gang bilang pinakamalakas sa shelter. Ang Disciples ay isang bagay na itinatag ni Yuan at Ching. Dahil sa maraming magagaling na tao sa kanilang koponan, pangalawa lamang sila sa Steel Armor Gang. Marami rin sa mga pinuno ng Fist Gang ang umunlad at umalis. Si Littlefinger lamang ang namamahala sa gang sa puntong ito. Dahil sa ilang bagong dugo, itinuturing pa rin ang gang na isa sa nangungunang 3 sa shelter, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Kahit na ang Son of Heaven Gang ang unang nakadiscover ng pugad, wala silang nakuha na anumang pakinabang matapos pumasok sa pugad. Sa halip, nagdusa sila ng malaking pagkawala. Ayon sa mga nakaligtas, mayroong hindi bababa sa 1,000 nilalang sa pugad, ang ilan sa mga ito ay mga nilalang na may banal na dugo. Matapos matanggap ang balita, inorganisa niyang Manly ang Steel Armor Gang upang magmarcha patungo sa pugad, at sa ngalan ng espesyal na pangkat, dinala rin ni Hansen si Gambler at ang 2 pang miyembro ng espesyal na pangkat. Sa puntong ito, ang espesyal na pangkat ay binubuo halos ng mga bagong tao, maliban kay Hansen at Gambler. Nang makarating sila sa pugad, naroroon na rin ang Disciples at ang Fist Gang. Isang grupo ng mga tao ang huminto sa gitna ng life floatest, at walang naglakas loob na maunang pumasok. Nakita si Hansen, nagbati sina Yuan, Ching at Littlefinger. Mga kapatid, hindi tayo maaaring manatili dito magpakailanman. Paano kung magtakda tayo ng ilang patakaran? Nakangiting sabi ni Yuan. Anong uri ng mga patakaran? Tugon ni Littlefinger. Dahil ang Fist Gang ang pinakamahina sa ngayon, ayaw niyang magkaroon ng anumang alitan. Naisip ito ni Yuan at sinabi, paano kung gumawa tayo ng lucky draw para magpasya kung aling grupo ang unang papasok sa pugad? Magiging tungkol lamang ito sa swerte. Sang-ayon, sabi ni Littlefinger. Matapos ang ilang pag-uusap, sumang-ayon din siyang Manly kay Yuan. Pagkatapos ng lahat, ang pasukan sa pugad ay napakaliit kaya kahit ang isang malaking grupo tulad ng Steel Armor Gang ay kailangang pumasok ng isa-isa. Kung inaatake sila sa gitna ng ibang mga gang, magiging malaking problema ito. Dahil lahat tayo ay sang-ayon, gawin na natin ito, kibet balikat na sabi ni Hansen. Narinig niya mula sa mga nakaligtas na maraming mga advance na nilalang sa pugad, kaya ang pagpasok ng una ay maaaring hindi magandang bagay. Walang nagkaroon ng ibang opinyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yuan na si Hansen ang gumawa ng mga lot na sinang-ayunan ng lahat.
Dahil alam ng lahat kung sino si Hansen, walang naniniwala na maglalaro siya ng daya. Para maging patas, si Hansen, na responsable sa paggawa ng mga lot, ay kailangang mag-drawing pagkatapos ng lahat. Sa huli, ang natitirang lot para kay Hansen ay nagsabi na dapat siyang pumasok sa huli pagkatapos ng tatlong iba pang mga koponan. Sa kasong ito, wala nang masisisi si Hansen kundi ang kanyang sariling swerte. Ayon sa resulta ng draw, si Littlefinger ang dapat na unang pumasok. Napakasaya niya at naniniwala na hanggat maingat ang kanyang koponan, sa huli ay matatalo nila ang pugad na ito. Medyo nadismaya sina Yuan at Ching, ngunit wala silang nagawa kundi panoorin si Littlefinger na pinamumunuan ng kanyang koponan pababa sa pugad. Orihinal na naisip ng ibang mga koponan na gugugol ni Littlefinger nang hindi bababa sa ilang oras sa pugad. Gayunpaman, lumabas ang kanilang koponan mula sa pasukan na may ilang nasugatan at ilang nawawala. Tiningnan ng iba ang koponan ng may pagtataka, at nagtanong si Ching, Littlefinger, ano ang nangyari? Sumumpa si Littlefinger, ang mga anak ng hayop na gang ay mga kakilakilabot na tao. Hinanap nila ang atensyon ng Diyos na alam kung gaano karaming mga nilalang. Maraming mutant na nilalang at mga nilalang na may banal na dugo ang humaharang sa daan. Dahil napakaliit ng daan, isa-isa lamang kaming nakakapasok, at walang makakalaban ng mag-isa sa napakaraming mga advanced na nilalang, kaya kailangan naming bumalik. Ang malas. Hinarang. Tingnan natin. Hindi naniniwala si Yuan na ang mga nilalang ay napakalakas na hindi makakapasok ang mga tao. Mas mabilis na bumalik ang koponan ni Yuan at Ching kaysa sa Fist Gang. Gayunpaman, mas maayos ang kanilang kalagayan. Lahat ay bumalik, at bahagyang lamang nasugatan. Damn the sons of bitches. Talagang hinarang. Hindi natin makita kung gaano karaming mga nilalang ang nasa loob. At ang daan ay napakaliit, bulong ni Ching pagkatapos niyang bumalik. Nakita na sumuko rin sina Yuan at Ching sa pagpasok sa pugad, bahagyang nagulat siyang Manly. Pumili siya ng ilang malalakas na tao mula sa Steel Armor Gang upang sumama sa kanya pababa. Ang resulta ay naging pareho. Sumuko rin siyang Manly sa pugad. Imposible para sa lahat na makapasok dahil sa mga advanced na nilalang. Kung hindi pa nakapasok ang pugad, maaari pa rin nilang piliing patayin ng dahan-dahan ang mga nilalang. Gayunpaman, sa puntong ito, libo-libong mga nilalang ang humaharang sa daan, na nangangahulugang ang unang taong papasok ay papasok sa isang pag-ambush. Lahat ay tumingin kay Hansen. Si Hansen ang may pinakakaunting tao, 3 miyembro ng koponan lamang at siya. Pumunta tayo doon at tingnan, nakangiting sabi ni Hansen kay Gambler. Tumango sina Gambler at ang iba pang mga kasamahan at sumunod kay Hansen pababa sa pugad. Matapos dumaan sa paikot-ikot na landas, ang espesyal na pangkat ay nakarating sa pader ng berdeng ginto na nasira na. Ilang Z-Steel Shield ang inilagay upang harangan ang nasirang bahagi ng pader. Ang makapal na mga bukid ay lahat ay napinsala mula sa mga pag-atake na nakakatakot. Sa pamamagitan ng mga siwang, nakikita pa rin nila ang maraming mga nilalang na nagtutulakan. Maraming mga kuko ang nakalabas mula sa mga siwang. Nakita ang 4 na tao, lahat ng mga nilalang na malapit sa mga shield ay nagsimulang magingay at kumatok sa mga shield na malapit ng masira. Kabanata 303. Hindi nakakapagtaka kung bakit wala sa kanila ang pumasok. Mission impossible talaga ito. Umiling si Gambler matapos makita ang nasa likod ng pader. Damn those sons of bitches. Natakot din ang 2 bagong miyembro ng espesyal na pangkat na sina Xingqi at Zhou Qingyu. Hansen, bumalik na tayo ngayon. Walang paraan para makapasok tayo ng mas malayo. Kailangan nating hintayin na lumabas ang mga nilalang sa loob, at pagkatapos ay pwede na nating patayin sila ng dahan-dahan. Pagkatapos, marahil ay makakahanap tayo ng pagkakataon para makapasok, sabi ni Gambler. Sige, bumalik na kayo, ako na lang ang papasok mag-isa, desisyon ni Hansen. Nanlaki ang mga mata ni Xingqi at Zhou Qingyu at sinabi, Kapitan, masyadong mapanganib iyon. Ngumiti si Hansen at sinabi, kahit na mapanganib ngayon, may pagkakataon para masira ang itlog. Matapos lumabas ang mga nilalang, magkakaroon ng pagkakataon ng lahat sa itlog. Bumalik na lang kayo sa pasukan, titingnan ko ang loob, at kung hindi ito gumana, babalik din ako. Hansen, dapat akong sumama sa iyo. Masyadong mapanganib, kinagat ni Gambler ang kanyang ngipin at sinabi. Okay lang. Kaya ko ito mag-isa. Masyadong maraming nilalang sa loob, at mas magiging epektibo ako mag-isa. Babalik ako mamaya pagkatapos kong masira ang itlog. Pagkatapos ay tinawag ni Hansen ang kanyang sagradong dugong Phantom Ant Armor at 3-blade harpoon. Nakita na determinado si Hansen, wala nang sinabi si Gambler.
Gayunpaman, iginiit niyang hintayin si Hansen sa pader para mas ligtas ang pagbabalik ni Hansen. Tumanggaw si Hansen at pinutol ang mga Z-Steel stick na sumusuporta sa mga shield. Agad na itinulak palayo ng mga mababangges na nilalang ang mga shield. Iwinasiwas ni Hansen ang kanyang harpoon at pinugutan ng ulo ang isang nilalang na papalapit sa kanya, ang dugo nito ay umaagos na parang isang sapa. Sinipa ni Hansen ang ulo ng patay na nilalang at ang katawan nito ay hamarang sa mga nilalang na sumusunod sa kanya, na nagbigay ng puwang para maipasok ni Hansen ang sarili. Magiging maayos kaya si Kapitan? Lumamon si Xingqiu at nagtanong. Masyadong maraming nilalang kaya kahit na may proteksyon ng sagradong dugong armor, hindi pa rin garantisado ang kaligtasan. Relax. Siya ay isang maingat na tao at hindi kailanman gagawa ng isang bagay na hindi niya sigurado. Dahil naglakas loob siyang pumunta, tiyak na kaya niya ito. Dahil sa mahabang panahon na nakasama si Hansen, kilala na rin ni Gambler si Hansen. Kung hindi nais ni Gambler na umunlad gamit ang kanyang mga sagradong Geno points na na-max out, matagal na siyang pumunta sa Second God Sanctuary. Sa katunayan, hindi masyadong naniniwala si Gambler sa kanyang sariling mga salita. Masyadong maraming mga advanced na nilalang na nakita niya ng higit sa 30 mutant na nilalang at isang sagradong dugong Black Spirit sa isang sulyap. Hindi sigurado si Gambler tungkol sa antas ng mga nilalang na hindi niya nakilala, kaya maaaring mayroong higit pang mga sagradong dugong nilalang. Nakita si Hansen na napapalibutan ng mga sagradong dugong nilalang, sinabi ni Zhou Qingyo na nanginginig ang boses, masyadong mapanganib. Hindi alam ni Kapitan kung ano ang nangyayari sa loob. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga sagradong dugong nilalang ang naroon. Habang nag-uusap sila, nawala na si Hansen sa grupo ng mga nilalang. Nakikita lamang ng kanyang mga kasamahan na nakikipaglaban pa rin ang kanilang kapitan dahil sa pag-aangal ng mga nilalang. Huwag lang kayong nakatayo dyan. May mga nilalang na lumalabas, labanan ninyo sila. Sumigaw si Gambler at hinampas ang kanyang sandata sa isang nilalang na papalapit sa daan. Ang mapanganib na sitwasyon sa paningin ng iba ay parang isang lakad sa dalampasigan para kay Hansen. Saan man siya pumunta, ang dugo ay mamumulaklak na parang mga bulaklak. Isa-isang nahulog ang mga nilalang sa kanyang three-blade harpoon. Wala nang ibang nakakahawak sa kanya kundi ang tumatalsik na dugo. Tinawag ni Hansen ang Golden Rockworm King, na kasing laki na ng isang tangke. Binuksan nito ang bibig nito, at nilunok ng uod ang lahat ng mga nilalang na pinatay ni Hansen. Kahit na hindi pa nagbabago ang Golden Rockworm King, napakahirap ng balat nito kaya kahit na ang isang mutant na nilalang ay hindi ito masasaktan. Maliban sa mga mata nito na kasing laki ng beans, wala itong anumang Achilles heel. Masasaktan lamang ito kapag naglunsad ng direktang pag-atake ang isang sagradong dugong nilalang dito. Sa simula, nakaramdam ng kaunting presyon sina Gambler, Xingqiu at Zhou Qingyo habang pinipigilan ang mga nilalang na makalapit sa daan, ngunit unti-unti, nalaman nilang hindi na sila nilapitan ng mga nilalang. Nang tumingin sila sa loob, nakita nila ang isang tao na natatakpan ng dugo na naglalaban sa grupo ng mga nilalang, na may mga tumpok ng bangkay na nakasalansan sa tabi ng kanyang mga paa. Ang demonyong figure ay naiukit sa isipan nina Xingqiu at Zhou Qingyo. Hindi nila malilimutan ang kanilang nakita. Sila ay mga bagong miyembro ng espesyal na pangkat at hindi pa nila nakikita si Hansen sa isang labanan. Ang tanging pagkakataon na nakita nila si Hansen na ipinakita ang kanyang lakas ay gamit ang boomerang. Nang sumali lamang sila sa espesyal na pangkat, ang chismis ay naging ulo ng espesyal na pangkat si Hansen dahil sa nepotismo. Marami ang nagsabi na may espesyal na relasyon siya kay Qin Zuan. Orihinal na hindi nila masyadong inisip si Hansen dahil mula nang sumama sila sa espesyal na pangkat, bihira nilang makita siya. Si Yang Manli ang nag-asikaso ng lahat ng mga bagay sa espesyal na pangkat. Hanggang sa puntong ito, napagtanto nila kung gaano ka-ridiculous ang mga chismis. Kung ang isang tao tulad ni Hansen ay isang gigolo, pareho nilang gustong maging gigolo rin. Sa panahong pumasok sila sa God Sanctuary, hindi pa nila nakikita ang sinumang pumatay ng mga nilalang tulad nito. Pinapatay ni Hansen ang mga nilalang na parang mga manok. Ang pagpatay ay napakasaya na kahit sina Xingqiu at Zhou Qingyo ay gustong sumama sa kanya at maramdaman ang init ng dugo sa kanilang balat. Bigla, nakita nila ang sagradong dugong Murky Beast na tumatalon kay Hansen mula sa kanyang likuran. Ang Murky Beast ay mukhang isang cross sa pagitan ng isang leon at isang tigre, na may 2 ulo at 3 buntot na natatakpan ng bakal na parang mga balahibo. Kapitan, ingat! Bago pa matapos nina Xingqiu at Zhou Qingyo ang kanilang mga salita, bigla silang natigilan. Gumalaw si Hansen na kasing bilis ng kuryente. Hinawakan ng isang ulo na parang leon, pinugutan ito ni Hansen gamit ang three-blade harpoon.
Itinapon ito sa lupa, at lumakad patungo sa sagradong dugong Murky Beast na may isang ulo na natitira. Natakot ang hayop, ngunit halos hindi na nito mapanatili ang balanse dahil sa isang pinugutan na ulo. Kabanata 304, natigilan sina Xingqiu at Zhou Qingyu. Hindi pa nila nakikita ang isang taong kasing lakas nito. Hindi ka panipaniwala. Nakita si Hansen na pinapatay ang Murky Beast, hindi maalis ni Xingqiu ang tingin kay Hansen. Nagpatuloy ang pagpatay. Isa-isa namatay ang mga nilalang sa kamay ni Hansen. Lalo siyang nagiging nakakatakot. Sumandal si Gambler sa pader ng bato, nagsindi ng sigarilyo, at bumantong hininga. Gambler, palagi bang ganyan kalakas ang kapitan? Hindi maiwasang tanungin ni Xingqiu. Ano ba ang sasabihin ko? Dati ko siyang tinuturuan ng mga bagay. Humitit ng malalim si Gambler at nagbuga ng usok. Talaga, nanlaki ang mga mata ni na Xingqiu at Zhou Qingyu at hindi makapaniwala. Tignan mo kung paano niya hinuhugot ang kanyang armas. Hindi mo man lang makitang nakatago ang armas. Ito ay tinatawag na sleeve blade na ipinamana sa aking pamilya. Kung hindi isang henyo si Hansen sa martial arts, hindi ko siya tuturuan ng lihim ng aking pamilya. Buti na lang, hindi niya ako binaygo. Nagmamayabang si Gambler, nasisiyahan sa pagsamba sa mga mata ni na Xingqiu at Zhou Qingyu. Hindi kailanman aaminin ni Gambler na tinuruan niya lamang si Hansen ng sleeve blade para sa ilang maruruming pelikula. Habang nilinis ni Hansen ang kanyang daan, nasiyahan din ang Golden Rock Worm King sa masarap na pagkain. Iniligtas lamang ni Hansen ang katawan ng sagradong dugong Murky Beast sa pamamagitan ng paglalagay nito sa likod ng Worm King na nakakain na ng lahat ng iba pang biktima ni Hansen. Nakakagulat ang bilang ng mga nilalang sa pugad na ito, karamihan sa mga ito ay mutant. Halos 100 mutant na nilalang na ang napatay ni Hansen. Mutant Darkness Beast killed. Beast Soul of Mutant Darkness Beast gained. It is meant to gain 0 to 10 mutant geno points randomly. Ikatlong mutant beast soul na ito na nakuha ni Hansen. At hindi na niya binilang kung gaano karaming mga primitive beast soul ang nakuha niya. Pinipili lamang ng Golden Rock Worm King ang mga mutant na nilalang para sa pagkain. Hindi man lang nito tiningnan ang mga primitive o ordinaryong nilalang. Kahit na ganoon, nagsimula ng mag-erupt ang Golden Rock Worm King. Kasing laki na ito ng isang minivan. Sa huli, nakarating si Hansen sa itlog. Tinitingnan ng higanting itlog, walang pag-aalinlangan na sinaksak ito ni Hansen. Identifying Beast Soul. Habang wala sa sarili na nilinis ni Hansen ang natitirang mga nilalang, muling nasaksihan niya ang pagbuo ng isang Beast Soul, na naging isang mahabang espada na nag-aapoy ng itim na apoy. Beast Soul identified. Sacred Blood Beast Soul Devil Sword gained. Maaaring ipagdiwang ng iba ang resulta na ito, ngunit bahagyang nadismaya si Hansen. Kahit na mahalaga ang isang sagradong dugong Beast Soul, ang kailangan ni Hansen ay isang Super Beast Soul. Dahil nakarating na siya ng ganito kalayo, nagpa siya si Hansen na linisin ang lahat ng natitirang mga nilalang. Sa isang pagkakataon, hindi na makakain pa ang Golden Rock Worm King. Kahit na may natitirang mga mutant na nilalang, tumigil ito sa paggalaw. Matagal nang pinapakain ni Hansen ang Worm King, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tumigil sa pagkain ang Worm King, na nagpakagulat kay Hansen. Makakatulong din ito sa kanya dahil balak niyang isave ang ilang karne ng mutant na nilalang para ibigay kina Xingqiu at Zhou Qingyu para sa kanilang pagsisikap. Tungkol naman kay Gambler, matagal na niyang na-max out ang kanyang mutant geno points, at hindi na siya interesado sa karne. Habang nakikipaglaban si Hansen sa ilalim ng lupa, medyo nag-aalala si Yang Manli na naghihintay sa labas. Dahil masyadong matagal nang nasa pugad si Hansen, gusto niyang tingnan siya at tiyakin na ligtas siya. Pumunta tayo at tingnan. Pinamunuan ni Yang Manli ang mga tao pababa sa pugad. Alam ng iba na si Yang Manli ang deputy ni Hansen sa espesyal na pangkat at hindi nagduda na maaaring nagpaplano siya laban sa kanya. Baba tayo rin ba? Kung may mangyaring masama, makakatulong tayo, sabi ni Yuan, na pinamumunuan ang koponan upang sumama kay Yang Manli. Nag-atubili si Littlefinger at nagdala rin ng isang miyembro ng koponan. Nagkaroon siya ng malaking pagkawala at hindi naglakas loob na magdala ng maraming tao. Pumasok ang grupo sa ilalim ng pugad at nagulat sa kanilang nakita. Sa Giant's Nest, nakakalat ang mga patay na nilalang. Halos lahat ng pugad ay natatakpan ng dugo. Sa ilalim ng liwanag na sumasalamin sa berdeng ginto, mukhang kakaiba at malupit ito. Pinatay ng 4 na ito ang lahat ng mga nilalang na ito. Nanlaki ang mga mata ni Ching at nagtanong. Wala nang iba dito kundi ang 4 na iyon. Nagulat din si Littlefinger at hindi makapaniwala na ang 4 na iyon ang nakagawa ng ganitong pinsala.
Naisip ni Littlefinger na kahit na ang buong Fist Gang ay narito, hindi sila magiging kasing epektibo nito. Hindi ka panipaniwala. Natigilan din ang mga tao sa Steel Armor Gang. Humahakbang sa dugo at mga patay na katawan, nakita nila si Hansen, Gambler, Xingqi at Zhou Qingyo na inaayos ang mga katawan sa lupa. Mukhang sinusubukan nilang piliin ang lahat ng mutant na nilalang. Hansen, sa buong shelter, ikaw lang ang aking idol bukod kay Dollar. Binigyan ni Ching si Hansen ng thumbs up. Impressive, Hansen, sabi ni Littlefinger na may komplikadong damdamin. Hindi nagsalita si Yang Manli, ngunit may halo ring damdamin. Mayroon na siyang mataas na pagtatansya sa kakayahan ni Hansen, ngunit hindi pa rin niya nahulaan na kaya niyang lipulin ang buong pugad kasama ang kanyang koponan. Bilang isang miyembro ng espesyal na pangkat, alam ni Yang Manli na sina Xingqi at Zhou Qingyo ay hindi ang pinakamalakas na mga miyembro ng koponan, kaya sina Gambler at Hansen ang talagang nakamit nito. Gayunpaman, magaling si Gambler sa paglalaro ng daye kaysa sa pakikipaglaban ng harapan. Malinaw, si Hansen ang MVP dito. Matapos ang labanan sa pugad, nakakuha ng maraming prestihiyo si Hansen sa Steel Armor Shelter. Dahil naniniwala ang lahat na si Dollar, na matagal nang hindi nagpakita, ay naging isang evolver, si Hansen na ang itinuturing na numero 1 sa shelter. Kabanata 305. Medyo nababahala si Han Hao. Hindi niya maintindihan, sa ngalan ng Diyos, kung bakit si Hansen, na itinuturing na pariah sa Steel Armor Shelter, ay naging estudyante ng military school, isang bituin sa pelikula sa isang komersyal, at ngayon ang numero 1 sa shelter. Parehong nirerespeto ng mga disciples at Fist Gang si Hansen. Kahit ang kanilang mga leader ay tinatawag si Hansen na kapatid. Narinig din ni Han Hao na si Yang Manli, na namumuno sa Steel Armor Gang, ay naging deputy ni Hansen. Sa puntong ito, nagsimula ng magsisi si Han Hao sa kanyang mga nakaraang ginawa. Kung siya ay nagpanatili ng mas mabuting relasyon sa kanyang pinsan, mas magiging maganda ang kanyang kalagayan. Hindi alam ni Han Hao kung kailan niya ma-max out ang kanyang mutant geno points. Napakahirap mag-isa sa shelter. At ang Son of Heaven Gang na kanyang pinagtitiwalaan ay unti-unting humihina, na nagpapahirap sa kanya na makahabol. Hindi mo ma-imagine kung gaano katindi si Hansen. 3 tao lamang ang kasama niya at nilinis nila ang buong pugad na hindi nagtagumpay ang kahit anong gang. Nang marinig ang pagtatalakay tungkol sa katapangan ni Hansen, lalo pang lumala ang pakiramdam ni Han Hao at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Sa oras na ito, pinagmamasdan ni Hansen ang kanyang bagong nakuha na sagradong dugong Beast Soul Devil Sword. Uri ng Beast Soul ng sagradong dugong Devil Sword, Sword Add-on. Nakita na ni Hansen ang isang add-on Beast Soul noon, na siyang sagradong dugong Water Spirit Beast Soul na pag-aari ni Qin Zuan. Gayunpaman, ang Weather Spirit ay nakikipagtulungan sa isang shape-shifting Beast Soul upang pahusayin ang pisikal na kakayahan ng gumagamit, habang ang Devil Sword ay maaari lamang gamitin sa ibang espada. Para kay Hansen, ito ay isang napakakapakipakinabang na uri ng Beast Soul. Kung hindi siya makakakuha ng Super Beast Soul Weapon, kailangan niyang pumili ng sagradong dugong armas kapag naghuhunting ng mga super creatures, na magiging napakahirap. Sa Devil Sword na ito, maaaring mapahusay ang isang sagradong dugong espada. Kahit na ang pinahusay na armas ay maaaring hindi kasing lakas ng isang Super Beast Soul, tiyak na magiging mas malakas ito kaysa sa isang ordinaryong sagradong dugong armas. Kinuha ang Diamond Sword, ginamit ni Hansen ang Devil Sword dito. Biglang napuno ng itim na usok ang Diamond Sword, na ginawang parang onyx ang malinaw na espada, na nagpapalabas ng liwanag. Iwinasiwas ni Hansen ang espada at sinubukan ito sa isang piraso ng Z-Steel, na agad na nahati na parang tofu. Impressive! Sobrang tuwang-tuwa si Hansen. Ang Devil Sword ay talagang isang kahangahangang add-on. Ayaw niyang subukan ito sa anumang sagradong dugong armas, kaya hindi siya sigurado kung gaano kalakas ito talaga. Ang parehong Flame Lieutenant at Devil Sword ay magiging malaking tulong para sa akin sa pagpatay ng mga super creatures. Ang mga pugad na ito ay puno talaga ng mga kayamanan. Sana ay mas marami pa. Kahit na hindi nakakuha si Hansen ng Super Beast Soul, hindi siya masyadong nadismaya. Ibinalik ang Beast Soul at inilapag ang Diamond Sword, nag-teleport si Hansen pabalik sa Black Hawk. Ang sagradong dugong Murky Beast ay nagdala ng 5 higit pang sagradong Geno Points kay Hansen. Ngayon ay mayroon na siyang 78 sagradong Geno Points. Sa puntong ito, maliban na lamang kung mayroong hunting campaign para sa mga sagradong dugong nilalang, bihira nang lumabas si Hansen. Karamihan ng kanyang oras ay ginugugol sa pagsasanay ng panorama, sinusubukang maabot ang balanse ng lahat ng uri ng kakayahan.
Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa kanya na manghuli ng super creature habang pinoprotektahan ang kanyang sarili. Nagpahinga si Hansen ng isang gabi at pumunta sa training hall sa umaga. Kumuha siya ng holographic device at muling nag-login sa Gladiator. Naghintay sina Huang Yulei at Shuzu sa kanya ng 2 araw. Malapit na silang sumuko dahil hindi nag-online si Hansen. Nang araw na iyon, nang mag-login si Shuzu, nagpadala siya ng isa pang imbitasyon kay A Soldier on Warship. Sa pagkakataong ito, hindi niya narinig ang prompt tone ng system. Mabilis na nagpadala si Shuzu ng voice message kay Huang Yulei, "Huang Yulei, online na ang sundalo." "Ah, nasaan ka? Pumayag ba siyang makipaglaban?" Sa pagkakataong ito, kailangan nating turuan siya ng leksyon, mabilis na sabi ni Huang Yulei. Nang malapit nang sumagot si Shuzu, natagpuan niyang nasa Coliseum na siya. Tiyak na pumayag ang kanyang kalaban sa hamon. Pumayag siya. Mabilis na pumunta ka rito para manood. Mabilis na nagpadala si Shuzu ng imbitasyon kay Huang Yulei upang manood. Kumklik si Huang Yulei ng yes at natagpuan ang sarili sa mga upuan ng Coliseum at hindi siya nag-iisa. Nagulat si Huang Yulei nang makita ang ibang tao roon at kilala niya ang taong iyon. "Desperado, paano ka nandito rin?" Mabilis na tanong ni Huang Yulei sa katabi niya. "Ikaw ang dapat magtanong sa akin ng parehong bagay," sabi ni Desperado. "Inimbitahan ako ni Shuzu na manood. Inimbitahan ka rin ba niya?" Hindi niya sinabi sa akin iyon. Nagpost si Desperado at nagtanong, si Shuzu ba ang kalaban ng Soldier on Warship? Oo. Kaya, hindi ka ba inimbitahan ni Shuzu? Tumingin si Huang Yulei kay Desperado, naguguluhan. Umiling si Desperado, hindi ako inimbitahan ni Shuzu. Ang Soldier on Warship ay nasa friend list ko. Nakita kong pumasok siya sa isang laban at pinili kong manood. Nagulat si Huang Yulei at nagtanong, paano ka naging kaibigan niya? Kilala mo ba siya? Si Desperado ay isa sa mga mas advanced na evolver sa Ares Martial Hall. Siya ay pangalawa lamang kay Queen. Kung kaibigan si Desperado ng sundalo, malamang na ang sundalo ay isa ring big shot sa Ares Martial Hall. Hindi ko siya kilala. Nakapag-match lang kami ng ilang beses. Inad ko siya dahil nakita kong interesante siya. Pagkatapos ay tinanong ni Desperado si Huang Yulei, ano ang tungkol dito? Hindi sumagot si Huang Yulei kundi nagtanong, ang taong ito ba ay nasa iyong antas? Hindi nakakapagtaka na nagulat si Huang Yulei. Walang evolver ang makatalo kay Desperado sa Ares Martial Hall, maliban kay Queen. Sinabi ni Desperado na nakipaglaban siya sa sundalo ng ilang beses, na nangangahulugang ang sundalo ay nasa parehong antas ni Desperado. Sa kasong ito, walang paraan na matatalo siya ni Shuzu. Kabanata 306. Hindi siya. Natatalo ko siya sa bawat pagkakataon sa loob ng napakaikling panahon. Ang kanyang fitness ay basta-basta lang, pero... Nagpost si Desperado. Pero ano? Mabilis na tanong ni Huang Yulei. Ang taong ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Kahit na madali ko siyang natalo, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan sa panalo. Kaya inad ko siya bilang kaibigan at gusto kong makita ang iba niyang laban. Ngayon lang, nakita kong pumasok siya sa isang laban at pinili kong manood. Hindi ko alam na makikita ko kayo rito, sabi ni Desperado. Hindi nakaramdam ng kasiyahan sa panalo. Hindi lubos na naunawaan ni Huang Yulei ang ibig niyang sabihin sa ekspresyon na iyon. Well, mabilis at madali ko siyang natalo, pero hindi lang ako nakaramdam ng kasiyahan. Mahirap ipaliwanag, kaya gusto kong panoorin ng mas maigi ang iba niyang laban. Nag-isip si Desperado at hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Pagkatapos ay tinanong ni Desperado si Huang Yulei, ano ang nangyayari rito? Dahil sa ilang pag-aatubili, ipinaliwanag ni Huang Yulei ang kanyang pakikipagtagpo sa sundalo. Ano ang sinasabi mo? Natuto siya ng 13 slashes pagkatapos manood ng 12 beses. Hindi makapaniwalang tumingin si Desperado kay Huang Yulei. Hinala ko na itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan noong una. Tiyak na alam na niya ang 13 slashes, kung hindi, imposible para sa kanya na matuto sa loob ng napakaikling panahon, sabi ni Huang Yulei. Malaki ang posibilidad. Tumanggaw si Desperado at tumingin sa Coliseum. Nagsimula na ang laban. Nakita ni Huang Yulei si Hansen at napasinghap. Ano ang problema? Naguguluhang tumingin si Desperado kay Huang Yulei. Kakaiba ito. Bakit hindi siya gumagamit ng double blades? Kumunat ang noo ni Huang Yulei. Kung magaling si Hansen sa double blades, dapat ay ginagamit niya iyon. Gayunpaman, walang hawak si Hansen tulad ni Shuzu. Hintayin natin at tingnan. Nakaramdam din ng kakaiba si Desperado, pero masyadong maaga pa para masabi. Tiningnan ni Huang Yulei ang A Soldier on Warship.
Ayon sa sinabi ni Desperado sa kanya, ang taong ito ay walang mataas na fitness index, na naramdaman din ni Shuzu nang makipaglaban sa kanya. Ang kanyang index ay dapat na medyo higit sa 20. Ipinapalagay ni Huang Yulei na ang taong ito ay isang taong nag-evolve lamang na may mga mutant geno points na na-max out. Tungkol naman kay Shuzu, alam na alam ni Huang Yulei na ang kanyang fitness index ay umabot na ng 30. Kahit na hindi ito gaanong kahanga-hanga sa mga evolver, dapat ay madali para sa kanya na talunin ang isang bagong nag-evolve na tao. Bukod pa rito, ang espesyalidad ni Shuzu ay ang grappling, na madaling magdulot ng paghihirap sa isang hindi gaanong fit na tao. May espesyal na paraan si Shuzu sa pag-twist ng mga kasukasuan. Kapag nahawakan na siya, agad na mawawala ng lakas ang kalaban niya dahil sa sakit. Siyempre, sa isang simulated fight, walang sakit na nararamdaman. Gayunpaman, ang grappling ni Shuzu ay napakagaling pa rin sa isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Nang magsimula ang laban, agad na nilapitan ni Shuzu si Hansen. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Huang Yulei kay Shuzu na sipain ang puwet ni Hansen, bukod sa kanilang malapit na relasyon, ay dahil ang espesyalidad ni Shuzu ay nagpapahintulot sa kanya na hindi paganahin si Hansen at pilitin siyang sumuko. Ang pinakakahiyahiyang paraan ng pagkatalo sa isang simulated fight ay ang pagsuko. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman mamamatay ang isang tao sa simulated fight, kaya gusto ng lahat na makipaglaban hanggang sa huli sa halip na sumuko. Natutuwa si Shuzu na makita na hindi sinubukan ni Hansen na tumakas sa kanya. Pagkalapit kay Hansen, sinunggaban ni Shuzu si Hansen gamit ang isang kamay. Nagsasanay si Hansen ng Ghost Hunt na ang pangunahing focus ay ang grappling din. Kahit na hindi ito nagsasangkot ng pag-twist ng mga kasukasuan, na magaling kay Shuzu, nagawa ni Hansen na malaman na gumagamit ng grappling si Shuzu. Grappling laban sa grappling ito. Mabilis na ginamit ni Hansen ang footwork sa Ghost Hunt upang salubungin ang kanyang kalaban. Gumagamit ng grappling laban kay Shuzu. Ang tanga, ngumisi si Huang Yulei. Ang mga grappling techniques ni Shuzu ay higit pa sa hitsura nito. Maraming tao sa Ares Martial Hall ang marunong mag-twist ng mga kasukasuan, at marami ang nagsasanay ng ibang grappling techniques. Gayunpaman, walang sino man na may katulad na fitness index ang makakapantay kay Shuzu. Ang dahilan ay dahil marami pang alam si Shuzu kaysa sa grappling. Magaling din siya sa diversion. Ang diversion ay isang teknik na binuo mula sa sinaunang martial art na si Kei the Shedding Skin. Upang magsanay ng diversion, dapat na napakabilis ng isang tao. Karaniwang sinasabi, ang mga nakakapagsanay ng diversion ay dapat magsimula sa paglalagay ng pundasyon mula sa murang edad kung kailan ang kanilang mga buto ay malambot pa rin. Pagkatapos pumasok ang isang tao sa God Sanctuary at makakuha ng mga Geno points, maaari na siyang magsimulang magsanay ng diversion kahit na ang tagumpay ay nakasalalay pa rin sa kanyang talento. Ang diversion ay maaaring gamitin hindi lamang para ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paglihis ng mga papasok na pag-atake, kundi pati na rin sa pagbabago ng papasok na puwersa upang atakihin ang kalaban. Kapag sinubukan ng kalaban na hawakan ka, sa isang galaw, maaari mong baliin ang braso ng iyong kalaban gamit ang kanyang sariling puwersa. Ang pagsubok na ipares ang grappling ni Shuzu sa isang katulad na teknik ay isang hanggal na galaw. Pareho ang iniisip ni Shuzu. Nakita niyang sinusubukan siyang hawakan ni Hansen, naisip ni Shuzu, bata, ang paggamit ng grappling laban sa akin ay isang magandang paraan para magpakamatay. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kaepektibo ang diversion. Nang inilahad ni Shuzu ang kanyang kamay, nagkunwari siyang nahuli ni Hansen. Hawak ang pulso ni Shuzu, agad na ginamit ni Hansen ang Sparticle upang umiwas sa pag-atake ni Shuzu. Nang malapit ng eye twist ni Hansen ang braso ni Shuzu, biglang kumurap ang pulso ni Shuzu na nasa kamay ni Hansen. Crack! Ang kanang kamay ni Hansen na nakahawak sa pulso ni Shuzu ay agad na na-dislocate dahil sa pagkurap na iyon. Pagkatapos ay ibinalot ng kaliwang kamay ni Shuzu ang kanang braso ni Hansen at inilabas ang kanyang balikat. Dahil sa na-dislocate ang kanyang pulso at balikat, nawala ng kakayahan si Hansen na igalaw ang kanyang kanang braso. Kung nasa realidad sila, ang sakit lamang ang magpapahiyaw kay Hansen. Gayunpaman, ito ay isang simulated fight lamang. Hindi gaanong nasaktan si Hansen at nawalan lamang ng 7% sa kanyang kalusugan. Kabanata 307. Umatras si Hansen at umiwas sa mga sumusunod na pag-atake ni Shuzu. Tinitingnan ng mahinahon si Shuzu, medyo nagulat si Hansen. Matagal na siyang nasa Gladiator. Dahil sa mababang winning rate niya, halos walang nag-iimbite sa kanya para makipaglaban. Halos palagi siyang pumipili ng random na pag-match. Gayunpaman, may nag-imbite sa kanya sa pagkakataong ito.
Naisip ni Hansen na ang kanyang kalaban ay isang lubi na naghahanap ng isang taong mas mahina. Gayunpaman, nang magsimula ang laban, natagpuan ni Hansen na ang kanyang kalaban ay napakagaling sa grappling at mas magaling pa sa diversion. Ang paraan ng paggamit niya ng papasok na puwersa upang saktan si Hansen ay isang napakatalinong paraan ng pakikipaglaban. Kasama rin sa panorama ang mga katulad na teknik na sinanay ni Hansen sa nakalipas na kalahating taon. Kung magagawa niya ang parehong bagay, imposibleng mahuli siya ng kanyang kalaban. Napakagaling ng teknik na ito sa pakikipaglaban sa mga nilalang na may maraming braso o galame. Gayunpaman, napakahirap magsanay ng diversion. Ang susi sa pagsasanay ng diversion ay ang paggawa nito sa tunay na labanan. Sa kasalukuyan, nauunawaan lamang ni Hansen ang diversion mula sa isang theoretical perspective. Sa kabutihang palad, nagsanay na si Hansen ng Ghost Hunt noon, kaya hindi siya estranghero sa mga ganitong teknik. Kahit na ganoon, aabutin pa rin ng ilang sandali si Hansen bago niya magawa ang diversion sa tunay na labanan. Nakita ang diversion ni Shuzu, napahanga si Hansen. Ang mga evolver ay talagang may mga magagaling na teknik. Mabuti na lang, gumagamit tayo ng mga simulated bodies. Kung hindi, kung gagamitin nila ang Hyper Geno Arts na maaaring magbago ng kanilang mga cell ng katawan, walang paraan na makakapantay ako sa kanila. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nakita si Hansen na sinusubukang umatras, agad na sumunod si Shuzo. Bigla, nakita ni Shuzo na hinahawakan ni Hansen ang kanyang sariling kanang braso gamit ang kanyang kaliwang kamay at ibinalik ang mga na-dislocate na kasukasuan sa lugar. Hindi maiwasang kumunat ang noo ni Shuzo. Napakahusay ni Hansen sa paggawa nito kaya tiyak na isang taong nagsanay na ng mga katulad na kasanayan noon. Gayunpaman, hindi masyadong binigyang pansin iyon ni Shuzo. Mas masahol pa si Hansen sa fitness kaysa kay Shuzo kaya kahit na nagsanay si Hansen ng diversion, hindi niya maihahambing ang sarili kay Shuzo. Isang beses pang sumugod si Shuzo kay Hansen. 10 ang agwat ng kanilang fitness index. Kahit na gusto ni Hansen na tumakas, hindi niya magagawa. Walang kumibo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hansen ng higit pa sa normal na tao. Dahil sa tibok ng puso, nagsimulang dumaloy ng mabilis ang chi at dugo sa kanyang katawan, na nagtutulak sa fitness ni Hansen sa isang mataas na antas. Kahit na ang fitness index ni Hansen ay mas mababa pa rin sa 30, ngunit ang kanyang lakas at bilis ay dapat na nasa paligid ng 28. Bihira na makaharap si Hansen ng isang taong magaling sa diversion, na ang fitness index ay hindi masyadong mataas kaysa sa kanya. Ayaw ni Hansen na matalo ng mabilis. Gusto niyang makita kung paano gumagana ang diversion ng mas maigi. Totoo, nagpapanggap siya. Hindi gaanong mababa ang kanyang fitness level. Sumigaw si Wang Yulei nang makita niyang mas gumaling ang bilis at lakas ni Hansen. Pinapanood si Hansen, na natiling tahimik si Desperado. Nararamdaman niyang kakaiba ang mga kilos ni Hansen, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Muling nagkaharap si Hansen at Shuzu. Kahit na ginamit ni Hansen ang Heresy Mantra upang mapahusay ang kanyang fitness level, mas mahina pa rin siya kaysa kay Shuzo. Bukod pa rito, mas magaling ang grappling at diversion techniques ni Shuzo kaysa kay Hansen. Sa makatuwid, nasa ganap na kawalan pa rin si Hansen. Na-dislocate ang mga braso ni Hansen ni Shuzo ng ilang beses pa, ngunit nakaligtas siya sa bawat pagkakataon gamit ang Ghost Hunt at ang magulo na footwork ng White Jade Skeleton. Kahit na nahuli siya ng maraming beses ni Shuzo, palagi siyang nakakatakas. Kahit na hindi kasing advanced ng diversion ng Ghost Hunt, itinuro ito kay Hansen ng isang veterano na nakaligtas sa maraming labanan. Marami sa mga teknik ay napakagaling, at nakatulong kay Hansen sa napakahirap na sitwasyon na ito. Kahit na palagi siyang nasa bentahe, hindi kailanman nagawa ni Shuzo na talagang malok si Hansen. Bukod pa rito, sa isang simulated fight, ang grappling ay maaaring magdulot ng mas kaunting pinsala kaysa sa ibang pag-atake. Pagkatapos ng mahigit sa kalahating oras, kahit na nasaktan si Hansen ng maraming beses, mayroon pa rin siyang halos 40% ng kanyang kalusugan. Habang pinapanood ni Wang Yulei ang laro, nagsimula siyang makaramdam ng pamilyar. Sa kanyang laban kay Hansen, nasa ganap na bentahe rin siya noong una, ngunit natalo kay Hansen sa ilalim ng kanyang sariling 13 slashes. Walang paraan. Walang paraan na matuto siya ng diversion mula kay Shuzu. Umiling si Wang Yulei at tinanggihan ang kanyang sariling haka-haka. Ang diversion ay mas hinihingi sa gumagamit kaysa sa 13 slashes. Dapat maglagay ng pundasyon mula pa noong bata. Halos hindi niya narinig na may nagtagumpay na nagsimula bilang isang adulto. Hindi naniniwala si Wang Yulei na matututo si Hansen ng diversion sa laban na ito, dahil hindi rin siya naniniwala na natuto si Hansen ng 13 slashes sa lugar ng makipaglaban sa kanya.
Habang nagpapatuloy ang laban, tumigas ang mukha ni Huang Yulei. Totoo, nakakagawa ng hindi kapani-paniwalang progreso si Hansen. Malinaw na nakita niya na mas malamang na mahuli si Hansen ni Shuzo at mas mabilis siyang kumilos upang makawala. Walang paraan. Nag-aalala si Huang Yulei at hindi makapaniwala sa kanyang sariling iniisip na hindi na niya matatanggihan. Kinunot ni Desperado ang kanyang mga kilay at hindi nagsalita, pinapanood ng maigi ang bawat galaw ni Hansen. Sa Coliseum, nagulat din si Shuzo. Dahil kahit na nakita ni Huang Yulei ang progreso ni Hansen, mas nakaramdam ng lakas si Shuzo bilang kalaban ni Hansen. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang kalaban ay mas nagiging magaling sa grappling ng napakabilis na ikinatakot niya. Natagpuan ni Shuzo na halos wala siyang magagawa laban sa kalaban na ito. Kahit na nasa bentahe pa rin siya, mahirap para sa kanya na talunin si Hansen. Ang A-Soldier on Warship ay parang isang sundalo sa teritoryo ng kalaban, nakikipaglaban ng walang takot at tinitingnan ng mahinahon ang kamatayan. At wala siyang magagawa sa sundalo, kundi panoorin siyang lumalakas ng lumalakas. Kabanata 308. Diversion. Imposible. Yumiiksi ang mga mata ni Huang Yulei nang makita niyang nabali ang braso ni Shuzo sa isang kurap ng pulso ni Hansen. Nagulat din si Shuzo. Hindi niya inaasahan na magagamit ng mahusay ng kanyang kalaban ang diversion. Hindi pa rin naniniwala si Shuzo na matututo si Hansen ng lahat sa loob ng napakaikling panahon. Ibinalik niya ang kanyang braso sa lugar at muling sinubukan niyang hawakan si Hansen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang braso ni Hansen ang kanyang target, kundi ang binti. Ang dahilan kung bakit mahirap magsanay ng diversion ay dahil dapat na magagawa ng isang tao ang diversion sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Totoo, hindi nagawa ni Hansen na gawin ang diversion sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit, sa pagkagulat ni Shuzo, nang masanay si Hansen sa teknik, natuto siyang gawin ito sa mas maraming bahagi ng kanyang katawan. Hindi na nakapagsalita si Huang Yulei. Natuto nga si A-Soldier on Warship ng diversion mula kay Shuzo sa laban na ito. Medyo naniniwala na ngayon si Huang Yulei na marahil ay natuto rin siya ng 13 slashes sa kanilang laban. Gayunpaman, wala pa ring katuturan ito sa kanya. Kahit na narinig na niya ang mga henyo na nakakapag-aral ng martial arts ng iba habang nanunood, hindi pa niya nakikita ang sinumang nakagawa talaga nito. Alam ko na kung bakit ako nakakaramdam ng hindi maganda kapag natatalo ko siya, biglang sabi ni Desperado. Kinokopya niya ang mga galaw ko. Nang makipaglaban siya sa akin, ginawa niya ang parehong bagay. Kaya pala hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan. Gusto niyang talunin ako gamit ang aking sariling mga teknik. Matapos panoorin ang laban ni Shuzo at Hansen, sa wakas ay naunawaan ni Desperado kung bakit niya naramdaman iyon. Nang nakikipaglaban siya kay Hansen, kahit na gumamit si Hansen ng tila magulo na footwork, hindi iyon ang ugat ng kanyang kakulangan sa ginhawa. Nagalit siya dahil gusto ni Hansen na gamitin ang kanyang sariling mga galaw laban sa kanya. Dahil masyadong mabilis na natalo si Hansen, naisip ni Desperado na isang pagkakataon lamang na ang lalaki ay nagsanay ng parehong uri ng martial arts. Ngayon, nang maalala, hindi naman pala ito isang pagkakataon. Sadyang kinokopya siya ni Hansen. Ang lalaking ito, tumingin si Huang Yulei kay Hansen na may komplikadong emosyon. Palaging sinusubukan ni Hansen na matuto mula sa mga trick ng kanyang mga kalaban. Kaya pala siya natalo ng maraming beses. Tiyak na may kinalaman ito. Sa Coliseum, nakakakuha ng momentum si Hansen. Nasira ang kanyang psikolohikal, mas nahihirapan si Shuzo na harapin ang mga pag-atake ni Hansen. Crack! Nang sunggaban ni Shuzo ang dibdib ni Hansen, na-dislocate ni Hansen ang pulso ni Shuzo sa pamamagitan ng pagkibit ng balikat. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod kay Shuzo. Sa puntong ito, na-edit na ni Hansen ang Ghost Hunt gamit ang mga teknik ni Shuzo, kaya mas malakas na ito ngayon kaysa sa diversion. Dahil nalock ni Hansen, hindi na mailihis ni Shuzo ang puwersa ni Hansen dahil pinipigilan siya ng mga haunting techniques ni Hansen na gawin iyon. Dahil hindi na makawala, kailangan ng sumuko ni Shuzo at tapusin ang laro. Dahil natuto na sa mga trick ng diversion, tuwang-tuwa si Hansen. Tumigil siya sa paghahanap ng ibang mga kalaban at lumabas sa Gladiator. Dahil naaalala pa rin niya ang lahat, nagpasya siyang magsanay pa ng diversion. Kahit na ang simulated body ay gumagalaw ng eksakto kung paano niya ginagawa, wala siyang nararamdaman, kaya iba pa rin ito. Lumabas si Shuzo na nagagalit dahil sa kanyang pagkabigo. Nakita si Desperado kasama si Huang Yulei, natulala siya. Mabilis na nagtanong si Huang Yulei, kapatid, sa tingin mo ba ay natuto siya ng diversion sa panahon ng iyong laban? Ngumiti ng mapait si Shuzo at tumango. Natuto nga siya mula sa pakikipaglaban sa akin.
Walang duda, ang taong ito ay napakabilis matuto. Sa tingin ko ay natuto rin siya ng 13 slashes mula sa iyo at hindi niya alam kung paano ito gamitin bago ang iyong laban. Totoo, napakabilis matuto ng taong ito. I wonder kung sino siya, sabi ni Desperado. Desperado, hindi ba kaibigan mo siya? Mag-text ka sa kanya at tanungin mo, sabi ni Huang Yulei. Susubukan ko. Kahit na inad ko siya, hindi pa ako nakakausap sa kanya, kaya hindi ko alam kung sesigot siya. Tiningnan ni Desperado at nakita niyang lumabas na si Hansen sa Gladiator. Offline na siya ngayon. Gagawin ko ito sa susunod, sabi ni Desperado. Tumanggaw si Shuzu nang wala sa sarili. Dahil natalo ng ganito, nasaraan siya ng loob. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Huang Yulei. Iminungkahi niya, sa tingin mo ba ay magiging interesado siya sa taong iyon? Sino ang taong iyon? Parehong tumingin sina Shuzu at Desperado kay Huang Yulei, hindi sigurado kung sino ang tinutukoy niya. Ang taong pinakamamahal ng ating presidente, sabi ni Huang Yulei na nakanguso pababa. Magandang ideya ito. Maaaring talagang magiging interesado ang taong iyon sa sundalong ito. Pagkatapos ay malaya na tayong lahat. Nagliwanag din ang mga mata ni Shuzu. Ang taong tinutukoy nila ay si Chen Hezhen, ang pinakabatang estudyante ng presidente ng Ares Martial Hall na si Daniel. Si Chen Hezhen ay may talento at mabilis na natuto ng lahat, kaya't nakita ni Wang Fo Xiongcheng ang kanyang pinakabatang estudyante bilang kanyang kahalili. Hindi rin sinamantala ni Chen Hezhen ang tiwala ng presidente sa kanya. Kaka-evolve lang niya at nagtagumpay na siyang magsanay ng ilang lihim na martial arts ng Ares Martial Hall. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Chen Hezhen sa kanyang nakamit at patuloy na hinamon ang mga kilalang estudyante sa Ares Martial Hall. Kahit na ang isang master tulad ni Desperado ay naiinis na patay sa kanya. Hindi matatanggihan ng mga estudyante si Chen Hezhen dahil sinusuportahan siya ni Hang Fo, kaya't nasasaktan ang kanilang ulo tuwing nakikita nila si Chen Hezhen. Kabanata 309. Matapos umalis si Hansen sa training hall, labis siyang namimagit. Ang mga asul na ugat ay nangangintab sa kanyang katawan na mukhang nakakatakot. Alam ni Hansen na ito ay dahil sa matagal niyang paggamit ng heresy mantra na isang mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Kung hindi pa pinatibay ang kanyang puso at mga ugat sa unang yugto ng heresy mantra, malamang na sumabog ang kanyang mga organ. Kahit na pagkatapos ng pagpapahusay, hindi pa rin kayang tiisin ng kanyang katawan ang napakalaking pasanin. Sa puntong ito, si Hansen ay napagod na kaya't halos hindi na siya makatayo. Orihinal na nais niyang magsanay ng diversion ng kaunti pa, ngunit hindi na niya magawa iyon. Nakaupo mag-isa sa training hall, nagpasya si Hansen na bumalik sa dormitoryo matapos siyang makabawi. May mga balita na tumutunog sa training hall, karamihan ay tungkol sa God's Sanctuary, tulad ng may isang tao na pumunta sa 4th God's Sanctuary, may isang naging demigod, at may isang naging sagradong dugong aristocrat. Matapos manood ng ilang sandali, biglang nakakuha ng atensyon ni Hansen ang isang partikular na mensahe. Ito ay isang maikling kwento na binasa ng anchor na agad na nalunod sa maraming katulad na kwento. Ngunit biglang naging excited si Hansen. Mabilis niyang pinaganya ang kanyang comlink at nagsimulang maghanap sa Skynet. Sa hindi nagtagal, natagpuan ni Hansen ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon at lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang balita ay tungkol sa Glory Shelter sa First God Sanctuary. May nakatagpo ng isang malakas na sagradong dugong nilalang sa mga bundok malapit sa Glory Shelter. Halos ang buong Glory Shelter ay nagkaisa upang manghuli sa nilalang, ngunit hindi nila ito nasaktan, kahit pa sa halaga ng maraming buhay. Natagpuan ni Hansen ang mga komento tungkol sa bagay na ito mula sa mga tao sa Glory Shelter. Dahil marami sa kanila ang nakakita sa sagradong dugong nilalang, malinaw ang kanilang mga paglalarawan dito. Ito ay isang nilalang na parang pagong, itim na parang tinta at kasing laki ng sasakyan. Ang katawan nito ay napakatigas na kahit ang mga sagradong dugong armas ay hindi makakaskas sa kanyang shell. Maraming tao ang namatay sa kanyang mga ngipin. Ang malaking pagong ay hindi mabilis, kung hindi ay mas marami pang tao ang maaaring namatay. Maraming naniniwala na ang itim na pagong na ito ay mas malakas pa kaysa sa sagradong dugong crystal shell turtle, at dapat na ito ang pinakamalakas na nilalang na pagong na nakita ng mga tao sa First God Sanctuary. Maraming tao ang naglarawan sa eksena ng laban na nagpatunay kay Hansen na malamang ito ay isang super creature. Ayon sa mga tao mula sa Glory Shelter, ang itim na pagong ay malinaw na mas malakas kaysa sa isang karaniwang sagradong dugong nilalang. Walang sagradong dugong armas ang makakasakit dito. At ang tanging kahinaan nito ay ang bilis. Kung hindi, higit sa kalahati ng Glory Shelter ay mamamatay doon.
Kung hindi sila nag-exaggerate masyado, naniniwala si Hansen na ang pagong ay tiyak na isang super creature. Sa loob ng kalahating taon, pinabuti ni Hansen ang kanyang sariling lakas at nagtanong-tanong tungkol sa mga super creature. Pagkatapos ng lahat, kahit na kaya niyang patayin ang isang super creature, kailangan pa rin niyang magkaroon ng isa na mapapatay. Gayunpaman, ang mga super creature ay mas bihira kaysa sa mga sagradong dugong nilalang. Ang pagong na ito ang tanging kandidato na nakita ni Hansen sa loob ng kalahating taon. Muli niyang tiningnan ang lahat ng talakayan tungkol sa pagong at nalaman na ang itim na pagong ay lumabas mula sa karagatan. Sinubukan ng ilang tao na manghuli dito pagkatapos itong makita. Hindi lamang sila nabigo kundi nawalan din ng maraming magagandang tao. Ngayon ay umakyat na ang itim na pagong sa mga Copper Mountains. Dahil wala ng paraan ang mga tao mula sa Glory Shelter upang patayin ito, hindi na nila ito pinansin. Sa puntong ito, ang tanging alam nila ay nasa Copper Mountains ito. Naisip pa si Hansen kung dapat ba siyang pumunta sa Glory Shelter. Nandyan na siya minsan at alam na niya ang daan ng napakahusay. Kung lilipad siya sa madilim na swamp, makararating siya doon sa loob ng 2 linggo. Gayunpaman, hindi pa niya natatapos ang ikatlong yugto ng longevity ng Heresy Mantra. Hindi sigurado si Hansen kung siya ay sapat na malakas upang patayin ang isang super creature, na dahilan kung bakit siya ay nag-aalinlangan pa. Kapatid, matagal ka nang gumagamit ng holographic device at basa ka na. Uminom ka ng tubig. Biglang may lumitaw sa tabi ni Hansen na nagtatapon ng bote ng tubig sa kanya. Sa kanyang gulat, ito ay si Jingjia. Si Jingjia ay naghihintay kay Hansen na hamanin siya ng aktibo, ngunit walang nangyari sa mga nakaraang araw. Napagtanto ni Jingjia na si Hansen ay mas matured kaysa sa kanyang inaasahan, na hindi apektado ng mga chismis. Gayunpaman, si Jingjia ay hindi isang tao na madaling sumuko. Nang makuha ang mensahe na nandoon si Hansen sa training hall, mabilis siyang pumunta roon at naghintay kay Hansen. Sa totoo lang, matagal na siyang naroon. Matapos lumabas si Hansen mula sa device, umupo siya malapit kay Jingjia, ngunit hindi kaagad lumapit si Jingjia sa kanya. Unang pumunta ang freshman upang bumili ng 2 bote ng tubig bago umupo sa tabi ni Hansen. Relax, hindi ko tinagusan ng lasa ng tubig, sabi ni Jingjia na may ngiti. Salamat. Binuksan ni Hansen ang bote at ininom ang higit sa kalahati ng tubig. Sobrang pawisan siya at dehydrated. Dahil sa kanyang pagkapagod, hindi na siya nag-abala na tumayo at bumili ng tubig. Ngayon na inaalok siya ni Jingjia ng isang bote, tinanggap niya ito ng masaya. Tiningnan siya ni Jingjia na may interes. Talagang hindi ka natatakot na maaaring lason ang tubig. Ang nakababatang kapatid ni Jingjiwo ay hindi gagamit ng ganitong scheme, sabi ni Hansen na casual. Sa katunayan, hindi siya matatakot kahit na may lason ito. Bukod dito, walang saysay para kay Jingjia na gawin ito sa publiko, dahil may mga kamera na naka-install sa Anman, at wala siyang paraan upang mapawalang sala ang kanyang sarili. Ang mga salita ni Hansen ay nagpatigil kay Jingjia. Hindi naisip ng freshman na magkakaroon si Hansen ng ganitong respeto para sa kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, si Jingjia ay isang tao na dapat maabot ang kanyang layunin. Ngumiti siya at mahinang sinabi kay Hansen, hindi ako katulad ng aking kapatid. Dahil hindi siya gagamit ng mga scheme, hindi ibig sabihin na hindi ko gagawin. Kung hindi ka handang tanggapin ang aking hamon, kailangang gumamit ako ng ilang maruruming trick kahit na ayaw ko. Anong mga trick? Uminom muli si Hansen ng tubig at nagtanong. Alam ko na ang pangalan ng iyong ina ay Luo Sulan at ang shelter na kinabibilangan niya sa ikalawang God Sanctuary. At mayroon kang kapatid na babae na nagngangalang Hanyan. Siya ay napaka-cute at nag-aaral. Palaging may bahagyang ngiti sa mukha ni Jingjia at mukhang walang panganib. Kapag nakita siya ng mga babae, nagiging mabilis ang tibok ng kanilang puso. Kabanata 310. Nang marinig ang mga salita ni Jingjia, ngumiti si Hansen at tinapik siya sa balikat. Jingjia, kung gusto mong takutin ang isang tao, kailangan mong maging matalino. Kapag nagsasalita ka, subukang kumilos na parang matapang para matakot ako. Naging seryoso ang mukha ni Jingjia. Sabi niya, kapatid, hindi ako nagbibiro. Sumando sa sandala ng kanyang upuan, nag-inat si Hansen at dahan-daang sinabi, dahil nag-imbestiga ka sa aking pamilya, dapat alam mo kung sino ako. Maglakas loob ka bang saktan sila? Ngayon, sabihin mo ulit sa akin na hindi ka nagbibiro. Ngumiti si Jingjia at sinabi, kapatid, tama ka. Hindi ako maglakas loob na saktan ang iyong pamilya, ngunit ang iyong mga kaibigan ay maaaring hindi gaanong mapalad.
Hindi ako maglakas loob na gumawa ng anumang bagay kina Wang Mengmeng o Lumeng, ngunit sina Shi Jikang at Zhang Yang ay walang nagtatanggol sa kanila. Magiging interesado akong malaman kung paano mo planong saktan sila sa Black Hawk, sabi ni Hansen. Nakangiti pa rin si Jing Jia. Hindi madali para sa akin na saktan sila sa campus, at sayang ang oras kung sasaktan ko ang kanilang pamilya. Pero sa tingin mo ba kaya kung akitin ang kanilang mga kasintahan? Sa tingin mo ba magtatagumpay ako? Jing Jia, may mga bagay na hindi mo dapat gawin, seryosong sagot ni Hansen. Kahit na magtagumpay si Jing Jia o hindi, hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Kung galit ka, maaari mo itong ilabas sa akin sa panahon ng ating laban anumang oras, sabi ni Jing Jia ng may kagandahang loob. Gusto mo ba iyon? Kahit na ayaw ni Hansen na sayangin ang kanyang oras, hindi na niya gusto na tiisin ang pang-aasar ng bata. Aalagaan niya ang dapat alagaan. Mukhang nagagalak si Jing Jia. Hinihintay kita. Mangyaring tuparin ang iyong mga salita, kung hindi. Hindi natapos ni Jing Jia ang kanyang pangungusap, ngunit kahit ang isang tanga ay mauunawaan siya. Ngumiti si Hansen at sinabi, hindi itinuro ng maayos ni Jing Jiwo ang kanyang kapatid, kaya magiging mabuting kaibigan ako at gagawin iyon para sa kanya. Medyo nagalit si Jing Jia nang marinig iyon, ngunit hindi na siya nagsalita. Dahil pumayag na si Hansen sa kanyang hamon, ang kailangan lang niyang gawin ay talunin si Hansen. Walang saysay na manalo sa isang argumento. Palaging naisip ni Jing Jia na sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay Hansen ay makakaganti siya sa kanyang kapatid. Nakita si Jing Jia na umalis, agad na nag-isip si Hansen tungkol sa kanyang paglalakbay sa Glory Shelter. Kahit na medyo mahina pa siya, marahil ay maaari niyang subukan. Flame Lieutenant, Devil Sword at ang pangalawang yugto ng Heresy Mantra, maaaring sapat na iyon para patayin niya ang isang super creature. Pinakamahalaga, ang itim na pagong ay hindi gaanong mabilis, kaya palagi siyang makatatakas. Mukhang dapat kong gawin ang paglalakbay. Bukas, pagkatapos kong sipain ang puwet ng bata, aalis ako patungo sa Glory Shelter. Ayaw palampasin ni Hansen ang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang mga super creature ay napakabihira na hindi niya alam kung kailan niya makikita ang susunod kung palalampasan niya ang pagong na ito. Matapos umalis si Jing Jia, ikinalat niya ang balita na hamanin niya si Hansen sa susunod na araw sa archery range. Upang linisin ang pangalan ng kanyang kapatid, gusto niyang malaman ng lahat kung paano niya tinalo si Hansen. Naisip pa ni Jing Jia ang kanyang linya matapos talunin si Hansen, kahit na medyo magaling ka, wala ka pa rin sa akin, at mas wala ka pa sa aking nakatatandang kapatid. Ang iyong isang panalo ay nakasalalay lamang sa swerte. Sa hindi nagtagal, nalaman ng buong Black Hawk ang tungkol sa laban. Halos lahat ng nakarinig ng balita ay nag-excite. Si Hansen ang alamat ng Black Hawk, at si Jing Jia ay isa pang halimaw pagkatapos ng kanyang nakatatandang kapatid, kaya ang kanilang laban ay nakakuha ng maraming atensyon. Maraming propesor ang nagpasya na tumingin pagkatapos marinig ang tungkol dito. Kinabukasan ng umaga, bago pa man dumating sina Hansen at Jing Jia, puno na ng mga manunood ang mga upuan sa paligid ng archery range. Sino sa tingin ninyo ang mananalo? Ang henyo syempre. Kahit si Jing Jiwo ay hindi niya kapantay, lalo na si Jing Jia. Karamihan sa mga senior students na nakasaksi sa lakas ni Hansen ay sumusuporta sa kanya. Sa tingin ko hindi. Nakita ninyong lahat ang record ni Jing Jia, na marahil ay mas maganda pa kaysa kay Jing Jiwo noong nag-aaral pa siya. Tinalo lamang ni Hansen si Jing Jiwo dahil sa swerte at wala siyang nagawa sa nakalipas na 2 taon. Natatakot ako na matatalo siya kay Jing Jia. Sa mga freshman, mas maraming tao ang sumusuporta kay Jing Jia, lalo na ang mga babae. Ang kagandahan ni Jing Jia ay nagbigay sa kanya ng maraming kasikatan. MS Chen, nandito ka rin ba para panoorin ang laban? Nagulat na tumingin si Sito Ziyang kay Chenling. Oo, si Hansen ang naging kinatawan ng Martial Arts Society at narito ako upang suportahan siya, sabi ni Chenling na may ngiti. Halika at sumama ka sa akin. Mas maganda ang view dito. Dinala ni Sito Ziyang si Chenling sa upuan ng coach. Coach, sino sa tingin mo ang may mas magandang pagkakataon, si Hansen o si Jing Jie? Tanong ni Chenling. Napakahirap sabihin. Maraming nangyari kay Hansen sa nakalipas na 2 taon, at masasabi kung mas lumampas na si Jing Jie sa kanyang kapatid, sagot ni Sito Ziyang na may mapait na ngiti. Alam ni Chenling ang sinasabi ng coach, kaya tumango siya at hindi na nagsalita. Dumating din ang mga roommates ni Hansen upang palakpakan siya, at sumama rin si Wang Mengmeng sa kanila. Ngunit sobrang puno na ng mga upuan kaya kailangan nilang manood habang nakatayo. Mananalo ba si Hansen?
Ang batang iyon na si Jingjia ay medyo may ibubuga, sabi ni Shi Jikang na nakakunot ang noo. Nakita niya ang laban ni Jingjia at ang bata ay talagang may talento. Nasa archery department din si Jingjia, kaya nakikipagkompetensya na siya kay Shi Jikang ng ilang beses. Nararamdaman ni Shi Jikang na mas nakaka-stress ang pagkaharap kay Jingjia kaysa nang nakaharap siya kay Jingjiwo. Hindi nagsalita sina Zhang Yang at Lumeng. Sa katunayan, pareho silang nakipaglaban kay Jingjia at nagdusa ng malulubhang pagkatalo. Pareho ang naramdaman nila kay Shi Jikang, mas nakakatakot si Jingjia kaysa kay Jingjiwo. Tiyak na mananalo si Kuya Han. Si Wang Mengmeng ay diehard fan ni Hansen at naniniwala sa kanya tulad ng dati.